tayo nakatayo at babasahin po natin ang salita ng Diyos. At ito po ay matatagpuan sa Awit, chapter 34, verse 8. Ito po ang sinasabi. Tignan mo at lasapin ang kabutihan ni Yahweh. Mapalad ang mga taong nananalig sa Kanya. Purihin ang salita ng Diyos. At ngayon po, i-welcome natin ang kanyang lingkod, Pastor Eric Santel. Sige po, tayo po'y manalangin sa Panginoon. Ama, maraming salamat po sa iyo. Lagi naming nararanasan ang iyong kabutihan sa aming mga buhay. At sa umaga nito, Panginoon, kami po ay humihiling pa rin po, nasakupin pa rin po ng iyong kabutihan ang mensahe ngayong umaga, Panginoon. Salamat po sa gabay at patnubay ng Banal na Espiritu na siya pong magpapaunawa sa amin ng iyong mensahe ngayong umaga. Salamat, Panginoon, buksan mo ang aming puso, ang aming isip, upang ang iyong mga salita ay amin po sa buhay sa aming mundo. Salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi po ng Amen. Okay. Gusto ko po simulan sa isang ilustrasyon, sa isang kwento na natin po pag-uusapan ngayong umaga. Mahilig ko sa kwento. May isang tanyan po na panadero, or baker, na siya po ay nagluluto at gumagawa ng napakasarap na mango cheesecake. Sino po may paborito? Okay. Sa araw, may isang lalaki po na pumunta sa kanya. At ang sabi po ng lalaki, alam mo, nabasa ko yung recipe mo ng cheesecake, sabi niya. At nakita ko doon, alam ko yung tamang takal, alam ko yung mga ingredients mo, alam ko kung paano ito lutuin. Kaya sabi nung lalaki, naniniwala ako na talagang napakasarap ng cheesecake mo, sabi niyang dalawa. Bumiti po yung baker at kumuha ng isang hiwa po ng mango cheesecake at inilagay sa mesa at binigyan po siya ng tinidor. Sabi nung lalaki, alam mo, maniniwala lang ako na nasarapan ka talaga doon sa cheesecake na sinasabi mong ginagawa ko pag ito ay personal mong nalasahan. So, ginawa po nung lalaki ay kumuha po siya ng isang kutsara ng mango cheesecake at pagkatapos niya po ito isubo, siya po ay napaiyak. At ang sabi po nung lalaki na ito, ngayon ko lang nalasahan at totoo palang masarap ang cheesecake. Ano koneksyon sa pag-uusapan natin ngayong umaga ito? Maraming tao po katulad ng lalaki. Sinasabi nilang kilala nila ang Diyos, marami silang alam tungkol sa Diyos, kabisado nila ang salita ng Diyos, at naniniwala sila na mabuti ang Diyos, pero tulad ng lalaki, hindi pa rin nila nalalasahan ang tunay na kabutihan ng Diyos. Amen po na. Masasabi lang natin na nalasahan natin or masasabi natin na tunay na napakasarap maranasan ang kabutihan ng Diyos kung ito po ay personal nating mararanasan sa ating mga buhay. Sa umaga pong ito ay pag-aaralan natin paano nga ba natin mararanasan ang kabutihan ng Diyos. Ano po? At sabi dito, ano yung mga bagay na pwede nating maranasan doon sa kabutihan ng Diyos? Kasi pag sinabi po kabutihan ng Panginoon, ito po'y napakalawak sa ating mga buhay. So sa umaga pong ito mga kapatid, pag-aaralan po natin ang isang paksa na kung saan po ay gustong maranasan ng Panginoon sa ating mga buhay. Ang topic po natin ngayon, taste and see God's goodness. Lasapin, sabi dito,
Sabi dito, lasapin at tignan ang kabutihan ng Diyos. Balikan po natin yung binasa po ng ating kapatid. Sabi po doon, tignan mo at lasapin ang kabutihan ni Yahweh, mapalad ang mga taong nananalig sa Kanya. Okay? Mapalad ang taong nananalig sa Kanya. Sa atin po, ba't po tayo kumanta kanina? Ba't po gustong introduction ito? Kasi gusto kong doon pa lang sa kanta ay maramdaman natin ang kabutihan ng Diyos. Pero sa pag-aaralan po natin ay ipakikita ng Diyos kung paano natin ito hindi lang maramdaman, hindi lang makita, kundi maranasan natin sa ating mga buhay. Okay? Ready na po ba kayo? Sa umaga ito. Okay. So, para po natin maintindihan kung bakit yan po ay nasabi po ng sumulat, yan pong isang verse na yan, pero very powerful verses po yan. Very powerful verse. Iyan pong talata po na yan. Bigyan po natin ng background. Paano ba nagkaroon ng verse na yan? Ang talata po na yan, mga kapatid, ay si David po ang sumulat. Mismong siya. Kasi ang aklat po ng awit, iba-iba po ang sumulat niyan eh. So, ito po ay personal na sulat po ni David. At ito po ay pinaniniwalaan na naisulat ni David nang siya po ay nasa loob ng isang kuweba na napakadilim. Ano po? Ito po ay sinulat nang siya nasa loob ng kuweba na siya po ay nakakaranas ng matinding takot, pagod, pangamba sa kanyang buhay. Bakit? Kasi, nung time po na yan na nasa loob po siya po ay maraming gustong kumakain. Isa na po si Saul, na gusto talagang si David ay mawala sa buhay niya. Okay. Ito pong time na to, si David po ay gustong ipapatay ni Saul at maging ng kanyang mga kalaban. At ito po ng panahon na ito, mga kapatid, ito po yung time na katatapos pa lamang po niya na magpanggap ng baliw. Kasi ito pong si David, basahin na lamang po ito, huwag na ngayon, sa bahay nyo na lang. Matatagpuan niyo po ito sa 1 Samuel chapter 31, verse 13. So patuloy po yun. Kasi si David po ay sa kanyang pagtatago or sa kanyang pag-iwas ni Saul, kung saan-saan po siya napupunta. Kaya lang, nung time na iyon, napunta po siya mismo doon pa sa kalaban. Doon sa kanyang pagtatago, tapos may nakakilala po sa kanya, hindi ba yun si David? Hindi ba yun yung hari? Ngayon, si David, para hindi po siya mapatay, umarating po siya na siya po isang baliw. Nagsusulat po siya sa pader, at siya po yung laway niya po nagtutulong, parang ganun po ang ginawa niya. So at the time po, mga kapatid, sa sitwasyon na si David po ay nandoon, sa sitwasyon na ganoon, dito niya na-compose ang kantang niyan. Ibig sabihin, isinulat ni David ang tignan at lasapin ang kabutihan ng Diyos. Si David po ay wala sa masarap na kalalagayan. Si David po ay wala sa komportable niyang lugar. Naisulat ni David ang tignan mo at lasapin mo ang kabutihan ng Diyos sa panahong miserable ang buhay nitong si David. So, umagang ito, pag-aaralan natin ang tatlong bagay. Paano nga ba mararanasan at bakit nasabi ni David ang mga bagay na iyan? So, una natin po sagutin, paano ipinararanas ng Diyos ang kanyang kabutihan sa tao? Paano? Una, sa panahong hindi mabuti ang lahat. Okay? Sa panahong hindi mabuti ang lahat. Sabi po ng verse, balikan natin, tignan mo at nasapin ang kabutihan ni Yahweh. Para po sa maraming tao, siguro maging sa atin, ay nasasabi natin mabuti ang Diyos pag mabuti ang lahat. Tama po ba? At hindi naman mali. Kasi talagang mabuti ang Diyos, kaya natin nasasabing mabuti ang Diyos. Pero sa sitwasyon po nitong si David, sinabi niya na mabuti at nilalasap niya ang kabutihan ng Diyos sa panahong hindi okay ang lahat sa kanya. Ito po yung pananaw ng maraming tao ngayon. Pero si David iba. Si David po, iba ang kanyang pananaw sa kabutihan ng Diyos.
Para po kay David, ang kabutihan ng Diyos ay mas nararanasan sa panahong hindi mabuti ang lahat. Okay. Para kay David, nalalasap niya ang tunay na goodness ng Diyos sa panahon na hindi good ang nangyayari sa kanyang buhay. Amen ba? Paano ko ito nasabi? Noong sa panahon po na si David ay balot po ng takot, doon po ipinaranas ng Diyos sa kanya yung tunay na kapayapaan. Okay? Kaya niya nasabi yun. Noong si David ay maraming gusto pumatay, doon niya naranasan yung protection ng Diyos. Noong si David ay nasa matinding uhaw, pagod at kung ano-ano pang hirap, doon niya naranasan ang probisyon ng ating Panginoon. Actually, doon niya nakanta ang kay buti-buti mong Panginoon. No? Doon ito nakanta ni David. So, ano yung moral sa atin? Ito gustong ipakita ni David sa buhay po natin. Ang moral nito mga kapatid, ito yan. Kaya pa na tayo nakakaranas ng takot sa ating mga buhay ay para matikman natin ang personal na comfort ng Diyos. Amen ba? Kaya tayo nakakaranas at minsan ay pinararanas ng mga takot sa buhay ay para personal nating maranasan na tayo ay i-comfort ng Panginoon. Kasi mga kapatid, minsan ang salitang comfort nabibinig lang natin sa iba. Ngayon ako ay nagkaroon ng mga sitwasyon sa buhay ko. Alam mo, kinomfort ako ng Panginoon. Minsan gano'n, naniniwala tayo. Bakit? Kasi kaya nga tayo may mga testimony sa buhay. Naniniwala tayo sa mga nagte-testimony na naranasan nila ang Diyos. Pero ang gusto ng Panginoon, hindi lang natin nadidinig, kundi ating maranasan ng personal, ng ating malasap mismo sa ating buhay, na ang Diyos pala talagang nagko-comfort. Uulitin ko lang yung isang patotoo ko, na nung namatay ang dalawang magulang ko, di ba nabingit ko po sa inyo na tinanong ko ang Diyos kung mahal ko ba talaga ang tatay at nanay ko? Kasi magkasunod na namatay ng after 3 months lang. Pero wala akong naramdaman na anumang lahing ng lungkot. Sabi ko, Panginoon, mahal ko ba talaga ang magulang ko? Bakit hindi ko naranasan yung nararanasan ng iba na sobrang lungkot? Yung pala, sa bagay na iyon, doon ipinakikita ng Diyos na doon ko personal na nararanasan na ako pala'y niyayakap ng Diyos. Hello, mga kapatid. Kaya pala tayo nakakaranas ng matinding paghihirap ay, bakit? Kasi gustong maranasan ng Diyos na lasapin natin ng personal, mga kapatid, ang totoong pagtulong ng Diyos. Kaya tayo nagpipipit. Kaya tayo nagkakaproblema. Kasi bakit? Gusto ng Panginoon personal nating maranasan na ang Diyos ang sumusolve sa mga problema natin. Kasi nadidinig lang natin na ang Diyos ay tumutulong eh. Kaya kung minsan alam niyo mga kapatid, mararanasan talaga natin eh, yung patuto ng ating brother Ruben. So, ipararanas sa kanya na hindi ito ang magbibigay, hindi si Bob, hindi ang mayor, kundi ang Diyos ang magbibigay sa kanya, ang Diyos ang magpuprovide sa kanila. O kita mo po, hindi naman si brother Ruben, hindi naman ako, sa tingin ko, hindi naman maanolo, pero bakit naiiyak? Kasi personal niyang naranasan yung goodness ng Diyos. Kaya, may problema ka ba ngayon? Kapatid, huwag kang manlumo. Kasi bakit? Gustong patunayan ng Diyos sa iyo yung personal mo siyang maranasan sa buhay mo. Amen ba? Kadalasan po kasi sa atin, minsan yun eh. Yung paano naman naging mabuti ang Panginoon? Hirap na hirap kami. Doon kasi nakatingin ang tao eh. Paano naman naging mabuti ang Diyos kung wala kami problema? Hindi nga eh. Doon nga sa mga bagay na nararanasan natin, doon nga personal na magpapakilala ang Diyos, doon nga personal na magpaparanas ang Diyos sa ating mga buhay kung gaano siya kabuti sa ating mga buhay. Amen po ba? Kaya pala tayo nakakaranas ng pagkakasakit. Bakit? Gusto maranasan ng Panginoon yung personal kanyang pagalingin. Kasi pag may nagpapatotoo, yun, pinagaling ng Panginoon, umiinan tayo at ulitin ko, naniniwala tayo. Pero sasabihin ko sa iyo, masasabi mo talaga na ang Diyos ay Jehovah Rapha,
Siya yung nagpapagaling. Pag naranasan mo maratay sa balikan, pinagaling ka ng Panginoon, doon ka nagtataas ng kamay, doon pil na ang Diyos ngayong magagamit. Amen ba? Bakit? Kasi naranasan natin eh. Kaya nga ang Diyos, ipinararanas niya ang kabutihan niya, hindi doon sa aktual na mabuting nangyayari. Kaya tayo nagtutunan sa Panginoon kasi ang gusto natin always good. Always panalo sa pure gold. Gusto natin always panalo. Gusto natin always good. Pero kung hanggang doon lang, pwede naman. Bakit? Pwede naman talaga iparanas ng Diyos sa atin yun eh. But yun talaga, alam mo pag sinabing lasapin, hindi mo ito kain lang. Pag sinabing lasapin, ninanang-nam. Pag kumain po kayo sa mga 6-star hotel, 6-star sa mga 5-star hotel, pag umorder ka po ng pagkain doon na tigto 12,000 lang talaga, huwag mo isipin na isang lamesa. Gaano lang ibibigay sa atin? Napaka-konti. At masasabihan niya, isa lang kapag ka namamakalan, sabihin niyo sa ano? Isa ko ngayon eh. Diba, magkano ba? Magkano ba yung kilo ng sampalong na matami sabi nung 450? Ano? Parang ano ko rin. Isang ganyan tayo eh. Pag tayo po ay inainan sa mga 5-star hotel ng ang presyo 6,000, ang pakakunti niyan. Yung steak na napakalampot. Ngayon, hindi mo malalasap ang iyong 6,000 kapag isinulpak mo lang iyan. Sulpak talaga yan. Kapag ka iyan ay kinain mo lang ng 3 parte at niluyang mo agad, hindi mo maa-appreciate ang 6K mo. Kailan mo maa-appreciate yan? Kapag hinihiniwa mo ng napakaliit, kasi susuko mo siya ng hindi nakalama, kain mayaman. No? Tapos umuyain mo po talaga yan. At pag inumuya mo yan, inaana mo yung 11 herbs ng Kentucky Fried Chicken. Lalasapin mo talaga ito eh. Diba? Doon mo nasasabi na, ano meron? May lasa na something. Ganun mo yun eh. Nilalasap natin. Ang kabutihan po ng Panginoon, hindi mararamdaman yan sa isang volume ng pagpapalang dadating sa buhay natin. Malalasap natin ang kabutihan ng Diyos pag unti-unting ipinalasap sa atin ng Diyos ang kanyang mga kabutihan. Amen. Kaya kung nag-pray tayo, ganun muna ang tinuro ng Panginoon, huwag tayong magduda sa Diyos kasi gusto ng Panginoon lasapin natin. Pag nag-pray ka po ng Ferrari, bibigyan ka muna ng Diyos ng privilege na salita para mapil mo at lasapin. Kasi pag ibinigay sa atin ang kotse na napakaganda, hindi mo ma-appreciate yung ganda. Hindi mo ma-appreciate yung aircon. Pero pag ikaw ay naranasan mo na nasa kolong-kolong ka, na huwag nagmimisyon at nagkakanda untok-untok ka, pag binigyan ka na ng Diyos ng magandang service, wow, Lord, ang buti mo talaga. Amen ba? So, ang kabutihan ng Diyos, mga kapatid, ipinararanas siya ng Diyos sa mga panahong hindi mabuti ang sitwasyon. Sino dito ang may kalalagayan hindi mabuti? Salamat, lahat kayo mabuti ang kalalagayan. Panginoon, napakapinagpalang Diyos. Lahat pala tayo mabuti ang kalalagayan. Anong Diyos mo? Meron tayo. Ang ibe. Ulitin ko lang, baka hindi ko naintindihan. Sino po dito yung sitwasyon na hindi mabuti ngayon kasa? Wala pa rin sa dito kayo. Mararanasan mo. Sa mga panahon hindi mabuti, doon mo masasabi, ito pala yung sinasabi ng Pastor. So, number 1, ipinararanas ng Diyos ang kanyang kabutihan sa mga sitwasyong hindi mabuti. Kaya kung may sitwasyong hindi ka mabuti ngayon, kapatid, huwag mong tignan yung hindi mabuti. Na-excite ka doon sa gagawin ng Diyos na mabuti sa buhay mo. Amen. Ako na-excite. Ako na-excite doon sa pinagdadaanan mo, makukuha yan. Ako na-excite yan. Ano ko na-excite kung ano dyan na yung may turban?
Paano kung may excite? Kung palabigasan mo ay wala na lahat ng ganito. Paano kung may excite? Paano kung may excite? Kung ako yung bill ng piral ko muna, nag-triple ang presyo. O huwag mo yan ang tignan. Ang tignan mo, Lord, ano ba yung gagawin mo? Dito sa pangit na sitwasyon ko, ano ba yung kabutihan mo na lalasakin ko? So, doon sa parte na yun, doon nararanasan ng tao ko ang kabutihan ng ating Panginoon. So, number 2, mga kapatid, pangalawang tanong, paano natin lubusang mararanasan ang kabutihan ng Diyos? Paano natin lubusang mararanasan? Kanina, mararanasan natin sa mga panahong hindi okay ang lahat. Ngayon, paano natin mararanasan? Sabi dito, sa panahong nananalig tayo ng lubos sa Diyos. Sa mga panahong nananalig tayo ng lubos sa Panginoon. Mga kapatid, mararanasan po natin yung lubusang kabutihan ng Diyos kapag lubusan din ang ating pagtitiwala sa Panginoon. Kasi hindi pwede nating maranasan ng lubos ang 100% na kabutihan ng Diyos kung 50% ang ating pagtitiwala sa Panginoon. Huwag kang mag-expect na 100% full force ang Diyos sa buhay natin kung 50% ang ibinibigay natin sa Diyos. Ba? O kahapon mo, sariwang-sariwa ang anong sa Brother Nelson. Sariwa pa ko yung pangyayari sa amin. Ano ka ba, Brother Nelson? Kahapon po, 4:30, umago na ako sa may morning devotion po. Pag sa may morning devotion po kami, 4:30 po ako umabango. Kasi nag-make up pa po ako, nagkikilay pa ako. So, sakto yun. After 2:06, nandito na ako sa church. Dito sa church. Kahapon, bumangon po ako at kumuha po ako ng damit sa amin pong locker na natin. Ganyan po. Ganyan. Ano kami kaya? So, pagbukas po po ng ilaw, ay na-start po ang ilaw namin. So, pag-start po niya, totally black out na talaga. Wala na kaming kuryente. So, ginawa ko po doon sa labas, kasi ganun po talaga pinagawa ko dati, puro ni Brother Nelson. I-up and down ko lang yung breaker. Kasi baka daw nababasa. Binigyan na siya ng bahay, may house na siya. Yung breaker namin, hindi na nababasa. Ganun pa rin. So, taas baba, ayaw pa rin. So, sumigaw na po ako ng Darna! Sumigaw na po ako, tumawag ako kay Brother Nelson. Kasi ang gift ng Lord, iba-iba po talaga yan. So, tinawagan ko si Brother Nelson. So, may dala po siyang tester. May konti ako natutunan sa kanya kasi sabi niya dati, Pastor, pagka itong nasa taas mo na kontador, okay to, ibig sabihin, walang problema sa taas, yung papasok dito. So, marami may pinatutunan na. So, may number naman, may ganito naman. So, bakit wala? At mabataas, at umuorto ako ng pang-aging, kasi baka nga po inaaging ka lang yung ganyan, pinipitik-pitik ko gano'n, ayaw pa din. Maya-maya po, kapipitik-pitik, nagkaroon ko sa Mr. Abby, may ilaw na kaya lang mahina. Ano po, yung parang 50% yung kanyang binibigay. So sabi ko, bakit gano'n? Hanggang sa dumating po si Brother Nelson, tinestan po niya, ang palo po ay hanggang gitna lang. So hindi mo siya talaga totally na pumapalo ng sagad. So sabi ni Brother Nelson, Pastor, viral po na ang kailangan na. Sabi ko, patay. Kasi alam mo naman ngayon, pag ikaw ay nagpa-schedule ng Monday, pupuntahan ka ng Friday. So, ilang araw kami walang kuryente. Buti na lang, napaisip ng Panginoon. Sabi ko, di ba, dati binuksan natin yung isang bagay na ito, yung tsineka. Yun, doon po namin natungkasan. Pag-uwit po ng kontador na ganoon, maluwag pala. Doon sa sinusuksukang clip, umaakalog po pala, kaya ang nakukuha lang niyang power ay 50% lang. Ano ang koneksyon? Magbayad pa kayo din. Ang koneksyon. Ang koneksyon, ganyan po sa buhay natin. Ang koneksyon po dyan, pag hindi lubusan ang ating pagtitiwala sa Panginoon at hindi tayo nananalig ng buong-buo sa Diyos, hindi makakakilos ng buo ang Diyos sa ating mga buhay. Amen po ba?
Ang pananalig po ay nasusubok sa mga panahong hinihintay natin ang pagkilos ng Diyos habang may nararanasan tayong hirap. Ulitin ko. Ang pananalig ay nasusubok sa mga panahong hinihintay natin ang pagkilos ng Diyos habang tayo ay nasa mahirap na sitwasyon. May mga bagay po kasi na dalawang bagay na naghihintay. Pero ang pinakamahirap mong maghintay sa lahat, yung hinihintay mo dahil kailangan mo. Nakakainip. Mga kapatid, for example, mahirap maghintay. Pero mas mahirap maghintay kapag ang hinihintay mo ay yung magdadala ng pagkain kasi gutom na ka na. Halimbawa, nagpabili ka ng pagkain, gutom ka na. Ngayon, ang tagal. Tapos lahat ng magdaan tingin mo, lechon na. Lahat ng magdaan tingin mo, pagkain na. Tapos yung tiyan mo, kumukulong na. Nagkakasabi mo ba yun? Yung nagbo-boxing na yung mga bulati mo. Ngayon, sa panahon po na yun, habang kumakalam ang tiyan, ang hirap maghintay, ang tagal. Naranasan niyo ba yun? Hindi pa rin. Naranasan natin yun. Mahirap maghintay, pero mas mahirap kapag hinihintay natin yung dalang gamot na kailangan natin. Halimbawa, sakit mo, sakit ng ngipin. Naranasan niyo na po ba sakit ng ngipin? Hindi pa rin. Hindi siguro almost kayo sabay, pag hindi na kayo sabay. Naranasan natin sumakit ang ngipin. Lahat tayo. Pag hindi umipin, alam na, taas baba, gustiso ka na. Ang hirap, na yung may pinabili mo, ang nanay mo ng gardan, may gardan ba? Meron ka. Ano yung gardan? Gamot sa sakit ng ngipin. Tapos, ang tagal. Ang tagal. Di ba yung, ano ba masakit ang ngipin mo kung bibiro eh? Ngayon, habang hinihintay mo yun, ang hirap. Ang hirap maghintay. Ang mahirap maghintay, siguro naranasan na rin natin itong pare-pareho. Mahirap maghintay, pero mas mahirap maghintay sa doktor na gagamot sa iyo. Naranasan nyo na ba ang magpa-doktor? Yung sakit na sakit ang tiyan mo. Tapos si Doc, tatanungin mo yung sekretary. Asan si Doc? Na-traffic daw po eh. Ako naranasan ko na nagkasakit ako sa bato. Yung ultrasound niya eh. Naranasan niyo po ba pag yung ultrasound, paiinom ka na sa nitro tubig? Hindi pa lang. Naranasan niyo po ba? Yung ba, inumin niyo to sir. Ubusin mo ha. Ay, saka gusto mo naman may ultrasound ka, ako talaga naman kahit nagdungal ka na, inubos mo ikaw. At pagkatapos mo ubusin, mahihihi ka na. Kasi, ganun eh. Tapos kayo sabi mo, masarap po si Doc. Sir, na-traffic daw. Ang hirap yung namimili. Ang hirap talaga, naranasan ko po yan. Ang may sakit pa naman po sa bato, iba po ang pagpigil niyan. Kesa sa natural na pasensya na, pinag-usapan natin, pag-ihi. Iba po yan, masakit po yan, masakit. Alam nyo, naranasan ko po yan. Pagdating ng doktor, talagang hinawi ko yung buntis. Sabi ko, ma'am, ako muna. Pasensya na. Talagang hindi ko na kaya, ma'am, sabi ko. At ang mahirap po nito, bukod sa naghintay ka na, pipigayin kayo kung kanyang pinagugulong na kariton. Pinagugulong na may gulong dito sa akin. Nakasan yung text na Lord. Hindi pa rin, no? Itindiin ngayon yun. So sa panahon po na iyon, napakahirap na sitwasyon. Ganyan po ang naranasan nitong si David. Siya po ay naghihintay ng pagkilos ng Diyos sa napakahirap na sitwasyon. Alam niyo kung tutuusin, ito pong si David, hindi dapat niya nararanasan yung mga bagay na iyon. Sabihin po sa akin kung bakit, para may participation na kayo. Bakit? Hindi pa rin sabihin po, bakit? Salamat, kayo sila bakit. Kung tutuusin, hindi mo mararanasan ito ni David. Bakit? Kasi,
Nang panahon po na iyon, mga kapatid, na si David po ay nagtatago at gustong ipapatay, pinahira na po siya bilang hari. So, hari na siya nun. Sa kung tutusin, may kapangyarihan na siya dapat. Na pwede na niyang gamitin, Lord, inanuhin mo na ako. Lord, hari na ako ng Israel, bakit ngayon? Ito ako. So may karapatan mag-demand itong si David. Pangalawa ho, mga kapatid, kung bakit hindi niya nararanasan. Kasi nung panahon po na yun, hero ang tingin sa kanya. Sapagkat ito po yung time na napatay na si Goliath. Na sinasabi po ng mga tao, kinakanta nila, si Saul ay nakakapatay ng libo-libo. Samantalang si David ay 10,000. Yun yung naging daan kung bakit si Saul po ay nagkaroon ng inggit. Pero sa panahon na yun, doon siya naging wanted. At ito ang pinakamahirap, hindi niya nararanasan yun kasi bakit? Kung babasahin niyo po istorya ni David, nang naglalaban po si Goliath at ang mga Israelita, ang unang inalam ni David, una, sino ang kalaban? Pangalawa, sabi ni David, ano raw ang premyo? Ang binasa niya po yan. Ano raw ang gantimpala pag napatay si Goliath? At sabi ng mga tao, kalahati ng kayamanan ni Saul ibibigay, tas mapapakasawa ng ina. So sa panahon na yun, kalahati ang kayamanan niya. Sa panahon na yun, manugang siya ng hari. Pero sa panahon na yun, nararanasan niya ang hindi maganda sa kanyang buhay. Pero, mga kapatid, dito sa panahon na ito, dito nakita ng Diyos ang tunay na pananalig ni David. Dito nakita ng Panginoon. Ngayon, paano pinatunayan ni David ang kanyang pananalig sa Diyos nang siya po'y dumaranas? Una, sabi dito, pinuri pa rin ni David ang Diyos kahit nasa mahirap siyang sitwasyon. Okay? Pinuri pa rin ni David ang Diyos kahit nasa mahirap siyang sitwasyon. Sabi po ng Bible, aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naaapi, makinig at matuwa. Kaya nga po na-compose ni Pastor Pili ang kanta niya. Kanta yan, di ba? Alam niyo yan, mga musician? Si Yahweh ay aking. Ang kantawan niya na eh, Si Yahweh ay aking. si Yahweh ay aking pupurihin. Pasasalamat, di ko itigil. Di ba? Di ba? Pupurihin kanyang mga gawa, kayong mga api ay makinig at matuwa. So, sa panahon po na si David ay hindi maganda ang kalalagayan, pinuri niya ang Panginoon. Pangalawa, nanalig pa rin si David kahit parang tahimik ang Diyos. Kasi sa panahon po na yun, talagang parang hindi siya pinakikinggan ng Panginoon eh. Pero nanalig pa rin po siya. Sabi ng Bible, aking dalangin dininig. Eh, di ba po yung dinidinig or didinggin? Dininig ng Diyos. Inalis niya sa akin ang lahat ng takot. And ang sabi dito, malaki ang pag-asa ni David na hindi siya pababayaan ng Diyos. So, ito pong si David sa kabila ng sitwasyon na iyon, meron pa rin po siyang pag-asa sa Panginoon. Ay sabi niya, nagalak ang aping umaasa sa kanya pagkat di nabigo ang pag-asa nila. So, dito po sa pagkakataon na ito, pinakita ni David na may baratang huwag yung tignan. Ito kayo sa akin. Ipinakita ni David, ano mo, na siya po ay buo-buo pa rin ang kanyang pananalig sa Panginoon kahit hindi po siya nasa mabuting kalalagayan. Ano po yung moral sa atin, mga kapatid? Ano yung moral na gustong iwan sa atin? Ang sabi dito, patuloy na pumigil ang Diyos kahit nasa mahirap na sitwasyon. Amen po ba? Patuloy na purihin na hinahanap ng Diyos po sa atin, yung anumang sitwasyon po ng buhay natin, alay tayo mag-worship kay Lord. Na anuman ang sitwasyon ng buhay natin, yung intense ng praise and worship natin at pasasalamat natin sa Panginoon, ganun pa rin. Kasi bakit? Minsan, madalas ko po ito nababanggit paulit-ulit. Minsan masarap pagpuri sa Diyos na nagkakapurihan na. No doubt to, naranasan
natin yan. Na mga kapatid, sa totohanan na pagka ang biyaya ng Diyos ay sunod-sunod na dumadating sa buhay natin, ang sarap sabihin, napakabuti mo, Panginoon. Pagka ikaw ay nagpa-check up ka na okay lahat, clear lahat, sabi mo doon, napakabuti mo anak ko. Kapag uuwi ang anak mo, mataas ang grades mo, may sabit ako. Okay lang anak, ako rin may sabit. Anak, sa kabila ng lahat ng iyon, tapos ano ba sitwasyon na dumadating sa buhay natin, nasasabi pa rin natin na, Lord, purihin ang dakilang mga. Iyon yung tunay mo na pananalig sa Diyos eh. Ano po sabi ng Bible mga kapatid? Sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Ano po? Lahat ng pagkakataon. Sa pagkakataon po ba'y kasama ang tagutong? Sa pagkakataon po ba'y kasama ang problema? Sa pagkakataon po ba'y kasama po yung nag-away kayo ng asawa mo? Na yung wala kang pambayad, kasama po ba? Humina sa pambayad. Sabi niya, magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Pati napakalan ng verse nito. Kaya minsan nagpa-question po tayo na bakit kung kailan ako nagtapat sa Diyos, bakit kung kailan ako umilala sa Panginoon, bakit kung kailan ako sumamba ng gusto, at saka naman ako nagka-problema. Kung kailan ako nagpapakabait, kung kailan ako nangako sa Panginoon, nandun, iaayos ko na, at saka naman nagkaroon. Ang sabi dyan, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa. So pag tayo nakipag-isa sa Panginoon, mararanasan talaga natin yan. Pero sa kabila ng lahat ng yun, ang hinihintay ng Diyos ay ang sabihin nating, praise the Lord. Maraming Kristiyano, pag may pagsubok, i-praise the Lord. Hindi praise the Lord. Sabi nga ng mga kapatid natin mga Bigulano, pagka mabuti ang lahat, hallelujah. Pag may problema, hallelujah. Sabi naman, di ba gano'n sa Bicol ng palata? Maluya kung kami yan. Maluya ka pa manuno. Kung tulong lang nun, madalas kumain ito. Sa Diyos, itong si David po, pinuri niya ang Diyos. Ang hirap po nun, mahirap yun, nasa loob ka ng kuweba, wala akong solar nun. Wala akong nung wala akong rechargeable na ilaw. Mahirap. Kami po nakarating, kasama kami na tayo ng biyak na ba? Si Ate Leo, nagpunta kami ng biyak na ba? Nagpunta na ba kayo sa biyak na ba to? Hindi pa rin. Sino mo din nakapunta ng biyak na ba to? Ayan, sa biyak na ba to po, ay may biyak na tumutok. Hindi ka nagbiyak. Meron po tinatawag na ambush cave. Tatandaan po na tayo. Meron po doon yung opisina nila pero meron po tinatawag doon ambush cave. Doon po sa ambush cave, napakadilim. Bakit tinawag na ambush cave? Kasi daw po, doon yung mga panahon na ang mga guerrilla, alam niyo yung guerrilla? Kung ano maglakad, mga guerrilla. Mga guerrilla. Noong mga panahon daw po na yun, ayun yung mga Hapon. Ngayon sasabihin ng mga guerrilla, habulin nyo kami. No? At sila po ay tatakbo doon sa ambush cave. Pagkatapos po sa madilim na iyon, ang mga Pilipino po ay walang paa, walang pamaa, walang chinelas. Kasi ang palatandaan nila na kalaban, kapag kayong boots, diba, pag naglalakad po tayo. So pag naramdaman po nila na may lumanagutok na boots, iyon yung tatagain nila. Ambush cave. Ngayon, nagpanaban dito. Doon po sa lugar na iyon, naranasan nila po ba? Ngayon, pumikit po kayo. Walang didilat, bubulagin po. Pikit po. Kayo po yung nakapikit, galinin po yung kamay nyo. Galinin po. Ay, nakapikit ka pala dito. Tinan mo lang nila. Gulo mo, pastor. Tinan mo lang. Okay. Dilat, lakas. Okay. Pagkaya po pumikit, gagalaw po kayo, ha? Sumunod kayo. Ano naman natin dito? Pag kayo na po na dito sa
Okay, okay. Pikit na po kayo, class. Tapos ganun niyo po yung kamay niyo. May nakikita po ba kayo? Pero may aningan. May aningan. Wala pag na ngayon, tuwagan mo kasi. Totoo, may aningan yan. Pero doon po sa ambush cave, ang dilim doon, walang aningan. Wala, as in wala. Napakadilim talaga. Parang umaano ka ng ilaw, cellphone mo talaga. Alam mo? Ngayon, ganun po ang mga kuweba. So isipin mo na si David ay nasa loob ng napakadilim na kuweba na anytime paglabas mo ng kuweba ay may papatay sa iyo. Tapos, doon ka magpapasalamat. Doon mo sasabihin, Lord, lasap na lasap ko ang kabutihan. Kaya niyo yun? Diba, namimilipit ka sa sakit mo? Lasap na lasap ko ang kabutihan mo. Diba, dumating ang 3 bill ng meron ko. Kasama ng internet at tubig. Tapos hahawakan bibigay ng anak mo, Ma, Lord, lasap na lasap ko. Kaya ba yun? Pero si David, ganoon. Siya pa rin po ay pinuri pa rin niya ang Panginoon. Kapatid, din ang hinihintay ng Diyos sa atin. Ano po? At sabi dito, manalig sa Diyos na mayroong sagot sa ating panalangin. Ang pagtitiwala po, ang panalangin po nitong si David, ay nananalig siya na meron siyang sagot na makukuha sa Panginoon. Okay? Mga kapatid, ang pananalig po kasi, mga kapatid, ang pananalig, naniniwala po tayo na yung paglapit natin sa Diyos, may tugunan. Yun yung faith. Hindi yung, mag-pray kaya kay Lord, baka sakaling tinggin ako. Humingi kaya ako ng tulong sa Diyos, baka sakaling tulungan ako. Hindi mo pananalig yun, may bakain. Ang pananalig sa Panginoon, mga kapatid, kung papansinin niyo po, ang sabi ni David, ay siya po ay makakatanggap. Halika nga. May mamaya nga. Balik ako. Ang tunay po na pananalig, yung hihingi tayo sa Diyos, na yung hinihingi natin, ang pananalig mo, nasa kamay mo na. Okay? Yung pananalig natin ay natanggap na natin. Ganun mo si David. Na ang kanya pong pananalig sa Panginoon, siya po'y nagpe-pray, na-receive na niya ang tulong ng Diyos. Kahit wala pa yung tulong ng Diyos, ang kanyang faith ay na-receive na niya. Bakit? Sabi nga po dito ng Mark 11:24, kaya sinasabi ko sa inyo, ano ba nang hingi ninyo sa inyong panalangin? Ano po sabi niya? Maniwala kayong, ano sabi niya? Natanggap. Iba po yung natanggap sa matatanggap. Ibig sabihin, ang gusto makita ni Marcos, kapag tayo humingi sa Diyos, ipagpasalamat mo na natanggap mo. Sabi niya, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo. No. Yung gusto ng Diyos. Ang gusto ng Panginoon, meron tayong faith na hindi baka. Kaya ako madalas ko pong binabanggit, huwag tayong nagsasalita ng napakaswerte mo. Kasi sa Kristiyano, mapalad or malapad. Ganun naman. Ang salita mo kasing swerte ay alang tsamba yan. Sa Diyos walang tsamba. Hello? Sa Diyos walang tsamba. Pag tayo nagtiwala sa Diyos walang alang tsamba. Tsak! At yun ang gusto marinig at makita ng Panginoon sa atin. Mga kapatid, alam mo, ang faith mo, ano yan eh, yung wala kang information na ibinigay sa iyo, pero naniniwala ka na meron kang matatanggap eh. Doon sa amin pong townhouse, sa amin pong bahay doon,
Meron po dito sa harap namin yung damuhan na nilalampasan ng mga naglilinis ng barangay. Hindi ko alam kung ano meron bakit naging dinahawin. Hindi, kayo po, meron po dun yung mga bata. Pag ano po sumisigaw sa bahay namin, sabi ko kay Ate Ari, ano ba yun? Sabi niya, mga bata gusto maglinis ng damo. Kasi, siyempre, nabibigyan. Sabi ko sa kanya, may kontrata pa kayo ngayong araw na ito, na pupunta sila. Di wala naman. Dumating lang. Sabi ko, may dumating na kapahayagan sa akin. Sabi ko, sa Panginoon, ito, yung mga bata na ito, ano naman silang schedule na nung araw na iyon pupunta at babayaran ko. Pero naniniwala, taga-kondilyera po yun, mga bata na yun. Layo nun, bumaba pa sila ng mundo. Hindi, kondilyera po, na brother Danny po yun. Taga-kondilyera po yung mga bata, pero dalawa silang magkapatid, napupunta po sila kasi naniniwala sila na hindi sila uuwi na luhaan. So, nung sumigaw po sila ng sige, linisin nyo. O, di nagkaroon po sila ng sila, sabi ko po kay Ate Ami, bigyan mo na rin ng ulam. Sabi ko, bigyan mo na rin ng ulam para pag-uwi nila. Hindi ko sinasabi ito para magpalakyan. So, ako po sabihin dito na, ganun tayo sa Diyos eh. Pag po tayo may faith sa Panginoon, at yung faith natin ay umaasa tayo na may matatanggap tayo sa Panginoon. Akin lang to, prinsipyo mo lang to. Sa Panginoon ang paniniwala ko, pag humarap ka na kahit walang pangako ang Diyos, pero lumapit ka na may paniniwala ka, mapipilitan ng Diyos na bigyan ka kasi kasubuan eh. Akin lang to. Yung bang, lumapit ako sa Panginoon, Lord, alam ko di ba ako bibigo? Hindi ka talaga mabibigo. Kasi yun yung faith mo eh. Ako to, tao ha. Guwapo lang, pero tao ka. Tao, masyado kasi seryoso. Tao ako ha, hindi ko hinayaan kung yung bata na bigo. Ang lagay ba? Mas mabait pa ako sa Diyos? Ang ibig ko pong sabihin dito mga kapatid, napakahalaga po ng pagtitiwala natin sa Panginoon. Napakahalaga po na nung tayo magtitiwala, mananalig tayo ng lubos sa Panginoon. Yan po ang nakita po ng Panginoon. Dito po tayo ating. And, huwag mawala ng pag-asa at man ang mawala. Opo, yun ang pag-asa. Si David po, hindi po siya nawala ng pag-asa. Sa kabila ng parang walang nangyayari, sa kabila ng parang paikot-ikot, sa kabila ng hari ka na, pati mo pa rin nararanasan ng lahat, hindi siya nawala ng pag-asa. At dumating ang panahon, umilos ang katarungan ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Pangatlo, ito tayo po sa last, bakit sinabi ni David na mapalad ang isang taong nananalig? Kasi sabi naman ni David, manalig ka. At pinakita naman ni David kung paano. Pero bakit? Bakit nasabi ni David na mapalad ang taong nakakaranas o ang taong nagtitiwala sa Panginoon? Ang sabi po dito, makakaranas siya ng pabor sa Diyos. Alam niyo po ba kung ano yung pabor? Nakita na po ba kayo ng pabor? Yung sa dagat. Pabor. Pabor. Iba ho ang pabor sa grasya ng Diyos. Ito, pagkakaiba. Ang grasya po kasi ng Diyos, pwedeng makapit ng kahit sino. Yung grace ng Lord. Kaya sabi ko ng Bible, pinag-uulan at pinag-aaraw ng Diyos sa masasama at sa mabuti. Grasya ng Diyos yun. Pero ang pabor po, mga kapatid, natatanggap lamang ito ng mga taong kinalulugdan ng Diyos. Ang pabor ay natatanggap ng mga taong kinalulugdan ng Diyos. At ang pabor ay ikinararanas ng Diyos sa mga hindi pangkaraniwang sitwasyon. Yung everyday life natin, grasya ng Diyos. Kami kantang, sa biyaya mo lamang, ako umakain. Ganun ba? Sa biyaya lang ng Diyos. Pero yung pabor ng Panginoon,
yung pabor ng Diyos, inararanas ito ng Diyos sa mga hindi pangkaraniwang sitwasyon. Ito po yung rescue ng Diyos. Ito po yung espesyal na galaw ng Diyos sa taong pinaburan niya. Ha? Ano yung sabihin? Sabi ng Bible, si David ang nagsabi po niya, kasama po yan sa konteksto ng kanyang pong pagmumuni-muni sa nueva. Sabi niya, kahit ang mga leon ay nagugutom din. Imposible mo magutom ang leon kasi siya po ang hari ng kagubatan. Kahit gusto niya ng leon, kahit elepante, kaya niya kung kainin ng elepante. Pero sabi niya, kahit ang mga leon ay nagugutom din, sila ay nagpupulang sa hustong pagkain. Ngunit ang sino mang kay Yahweh sumusunod, mabubuting bagay sa kanya hindi mauudlot. Ano ba yung sabihin ng hindi mauudlot? Mauudlot, hindi mo ito madidelay. Hindi pwedeng hindi ibigay. O madelay man. Alagyan natin madelay. Pero tsak, ibibigay. Amen. Sino nakakaranas yan? Yung pinaburan ng Diyos. Yung taong nagtitiwala, kaya magtiwala tayo sa Diyos. No? Magtiwala tayo sa Panginoon. Na ang Diyos talaga yung bara. Kasi pag natuwa ang Diyos sa atin, ay kapatid, hindi ka magugutom. Ano ba sabi dito? Ang anghel ang siyang bantay sa may takot sa Diyos. Sa panganib sila ay kinuhukom. So pag ang isang tao po, mga kapatid, ay pinaburan ng Diyos, lagi kang may guardian angel. Kaya kung minsan kahit nahulog ka sa papag, buhay ka pa din eh. So di ba, minsan kahit tayo, inutik na tayo nasa kasama, buti na lang, may humila sa atin. Minsan may mga pangyayari na parang imposible na parang nangyayari yun. Kasi lahat naman tayo, nanonood tayo ng FB. Minsan makikita mo, di ba? Nakita niyo ba yung binundol ng kotse tapos tumambling yung yung nakamotor? Tapos pagbagsak ng gano'n, ay nakita ba yan? Nakita ko yun. Nakita yan? Isipin niyo po yung kung makikita. Paano nangyari yun na talagang, meron niya ako nakita, sabik pa dun sa stoplight eh. Pero buhay. Bakit? May mga tao po na pag pinabura ng Panginoon, although na hindi tayo makakaligtas sa kamatayan. Hindi tayo exempted, pero pag nararanasan natin ang pabor ng Panginoon at nandoon pa rin yung pabor ng Panginoon, kapatid, ito nga mga iba. Ang sabi dito, ang taong matuwid ay suliranin man sa tulong ni Yahweh, agad mag-iusan. Apakaganda mo ng mga Tagalog na ito. Yung ulit sabihin ng mag-iibsan. Parang sakit na sakit ang tiyan mo. Pinagiran mo ng patininola. Ano yung Minhawa. ating naibsan. Agad inaalis ng Panginoon. Mga kapatid, ano yung moral sa atin? No? Sa mga panahong imposibleng mangyari, mga kapatid, sa mga panahong imposibleng mangyari, nararanasan ng taong pinaburan ng Diyos ang posible. Amen ba? Kahit imposible sa natural, pero kayang gawing posible ng Diyos. Kasi ang Panginoon po, mahilig siyang gumawa ng mga illogical. Ibig sabihin ng illogical, ito yung mga hindi karaniwang nangyayari. Kasi ang karaniwang nangyayari sa atin, kung papansinin niyo po, ang relos, ano po ang ikot ng relos? Maganon. Ito po. Pag nakita niyo po na ang relos ay bumalik, illogical. Dahil hindi natural yun. Pag nakita po yung sasakyan nagkakalera ng paatras, illogical. Hindi karaniwan. Si Lord pag gumalaw sa buhay natin, karaniwan na illogical. Kaya hindi natin minsan naiintindihan at kung minsan ay hindi tayo tumatagal kasi ang gusto nating galaw ng Diyos, logical. Ang gusto natin yung natural na kilos ng Panginoon. Pero kadalasan si Lord, ayaw niya ng kilos na pangkaraniwan. Gusto niya ay di pangkaraniwan. Nakuha niyo ba yung sabi? Amen.
Pangalawa, sa panahong may paghihirap, nararanasan ng taong pinaburan ng Diyos ang kasaganahan. No? Pag pinaburan ka ng Panginoon, hindi ka maghihirap, hindi ka magugutom. Ito'y nakukuha sa pananalig sa Panginoon. Pangatlo, sa panahong lugmok ang marami sa pagsubok, nararanasan ng taong pinaburan ng Diyos ang kapayapaan. Sa panahong lugmok ang marami sa pagsubok, nararanasan ng taong pinaburan ng Diyos ang kapayapaan. Alam mo mga kapatid, ang pinakamagandang sagot muna ng Diyos sa ating kapag may pagsubok tayo, ang una mo munang hiling sa Diyos, huwag mong isolve muna yung problema. Ang una mo munang hiling, bigyan ka ng kapayapaan. Kasi, pag meron tayong kapayapaan ng Diyos, kahit tumagal yan ng taon, kaya mo. Amen ba? Kailangan natin to, yung paboran tayo ng Panginoon. Sa madaling salita, mga kapatid, ito lang ang gustong mangyari ng Diyos. Tatapusin ko na para paluin ang nanay ni Diyo. Tatapusin ko na. Sa madaling salita, sa dami-dami ng sinabi ko, ito lang ang gusto sabihin ng Diyos sa atin. Ayaw ng Diyos na nakikisana all lang tayo. Ang gusto ng Diyos, kasama tayo sa all. Palakpakan natin.